donut na crispy outside but so soft inside. Let's make donut with munggo fillings. Let's bake it! For our donut, gagamit tayo ng 4 cups of all-purpose flour and 1/4 cup of white sugar. And gagamitin tayo ng 2 teaspoon of instant dry yeast. Maglalagay rin tayo ng 1 piece of egg. Then mag-add din tayo ng water na 1.5 cup and 2 tablespoon of margarine or butter. Then after natin malagay lahat ng ingredients, imimix naman natin siya gamit ang stand mixer na mga around 12 minutes. Then, after 12 minutes, ayan, i-grease muna natin ng oil ng paglalagyan natin na bowl. Tapos, yung pinaka-dough natin, ayan, i-form natin siya into a smooth ball. Tapos, ilalagay natin siya doon sa ating pinaka-bowl. And then, i-cover nyo na ng plastic. I-hintay lang natin mag-double ng size niya ng mga around 1 to 2 hours. Ito, after 2 hours, ayan ang double ng size ng ating dough. Ready na ating dough. Titimbangin naman natin siya by 50 grams. After natin matimbang lahat ng ating dough by 50 grams, ayan, bibilugin lang muna natin siya isa-isa. Tapos later, kapag nabilog na natin sa isa, maglalagay naman tayo ng fillings. Sa paglagay naman pala ng fillings, kailangan i-flatten muna natin yung ating dough dun sa desired size na gusto nyo. Tapos kapag na-reach yung size ng gusto nyo, dun naman sa pinakagitna ng ating dough, lalagay natin yung ating munggo fillings. And ginawa ko pala, para hindi na ako mahirapan maglagay ng munggo fillings, nilagay ko siya sa icing bag. Tapos ayan, i-press nyo lang hanggang sa lumabas na yung pinaka-fillings. Ilagay nyo na siya sa pinaka-center para hindi lumabas kapag sinil na natin yung pinaka-dough. Sa pag-seal naman ng ating dough, ayan, kunin nyo muna lahat ng side, tapos i-pinch nyo siya para talaga walang lalabas na fillings. Kailangan kasi talaga nakasarado siya para hindi lalabas yung palaman natin. Medyo i-press nyo lang para talaga hindi lalabas yung fillings. Then kapag nasil nyo na mabuti yung ating dough, ididip naman natin siya sa water. After natin madip sa water, ikuwot naman natin siya ng Japanese breadcrumbs. Nilalagay natin sa water para talaga kumapit yung mga breadcrumbs niya. Then, nilagay ko lang din pala siya sa parchment paper para mamaya kapag pinirito na natin, hindi tayo mahirapan tanggalin dun sa pan. Then after natin siya malagyan lahat ng fillings, i-rest lang ulit natin ito ng mga around 1 hour hanggang sa mag-double na yung size niya bago natin siya i-prito. Ito na yung dough natin after 1 hour. Ready to fry na, kaya kailangan magpainit na rin tayo ng mantika. Medyo marami-raming mantika yung kailangan natin gamitin kasi kailangan nakalubog talaga yung ating mga dough. Tapos, ilagay nyo lang sa pinakamahina na apoy yung kalan nyo para hindi masunog yung mga donut.
Ang timer ako bawat side bago ko bilingin ng mga around 10 minutes. Then ayan, mapapansin nyo rin kapag nilagay ko yung mga donut, hindi talaga kumukulo yung mantika natin kasi sobrang hina lang talaga nung apoy. Isa rin kasi yan sa dahilan para maging mas malambot ang ating dough, kailangan talaga lutuin natin siya sa pinakamahinang apoy. Minsan kasi kapag mas malakas yung apoy natin, at toasted na ilabas tapos yung loob ng donut natin hindi pa luto. And guys, itry nyo na rin po itong donut na crispy outside but so soft inside with mango fillings. Yun lang po for today's video. Maraming salamat. Bye!